It's now time for Brigada Love Stories. Your true-to-life stories of love on Brigada Love Lines with John Erickson. Hello and welcome to Brigada Love Stories, a special segment of Brigada Love Lines where we feature letter senders who are sharing their love stories. And now, here is our featured love story for today. Dear John, my name is Darwin from Bacolor, Pampanga. I am an avid fan of your program. Idol po talaga kita mula pa noong una kong marinig ang boses mo. Lagi ako nakikinig sa inyong programa, John. Kaya naman, nagbaka sakali ako na magbahagi ng aking kwento at umaasa ako na mapapakinggan ko ito sa inyong programa. Isang construction worker lamang ang aking ama at simpleng may bahay lang ang aking ina, John. 6 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Pero kahit ganoon ay sinikap naman ng aking mga magulang na mamuhay kami ng sama-sama. John, I've been a constant server of God. When I was a little boy, madalas akong maging laman ng simbahan. Naging kasama ako ng mga pare. At nang nagbibinata na ako ay naging sakristan ako ng simbahan sa amin. Handa akong ilaan ang buong buhay ko para lamang sa Panginoon, John. Because I know this is my destiny, to serve God for as long as I live. Naging masaya ako sa mga panahon na naglilingkod ako sa simbahan. John, madalas sabihin sa akin ng aking ina noon na mag-aral daw akong mabuti at huwag daw akong makikipag-girlfriend dahil sa magpapari nga daw ako. Kaya naman, sinunod ko ang aking mga magulang. John, nagbago ang lahat ng ito nang makilala ko at ma-inlove ako sa classmate kong si Hazel. Simple lamang si Hazel, pero sa tuwing ngingiti siya sa akin ay tila isang napakaganda niyang anghel. Classmate ko siya nung ako ay nasa first year high school pa lamang. Sa kabila ng kagustuhan kong maging pari, ay hinayaan ko na ang aking sarili na makilala ko si Hazel. Hindi ko kasi alam noon na may in love ako sa kanya. Naisip ko rin na normal lamang siguro ang humanga ako sa isang katulad ni Hazel. John, ang akala ko noon ay crush ko lamang si Hazel. Pero habang tumatagal at nakikilala ko siya ay lalo akong napapalapit sa kanya. Sobrang bait pa niya, kaya naman hindi ko talaga maiwasan na hindi siya magustuhan. Lihim kong niligawan noon si Hazel. Itinago ko ito sa aking mga magulang dahil baka magalit sila sa akin. Hindi nagtagal ay sinagot rin niya ako. High school lovers kami, John. Sa school lamang kami nagkikita dahil yun lamang ang time na hindi kami makikita ng aking ina. Pero kahit ganoon ay masaya kaming dalawa ni Hazel. Nagtutulungan kami sa pag-aaral. Yun naman ang kagandahan sa relasyon naming dalawa ni Hazel, John. Pareho kasi kaming gustong makatapos muna ng pag-aaral at makatulong sa aming mga magulang. Hanggang sa dumating ang araw na kinuha ko ng aking tiyahin upang pag-aralin doon sa Montalban. Hindi ako nakapagpaalam kay Hazel at simula noon ay lumabo na ang aming relasyon. Halos 1 taon lang ang inilagay ko doon, John. Dahil hindi ko kinaya ang mapalayo kay Hazel. Sobrang lungkot ang nararamdaman ko noon sa tuwing naiisip ko na magkalayo kami ni Hazel. Sa tuwing mag-aaway naman kaming dalawa ay hindi ko man lang siya mapuntahan para makapagpaliwanag.
Dahil doon ay nag-decide ako na bumalik na lamang dito sa amin upang dito na lamang mag-aral at para makasama ko rin si Hazel. John, nang makabalik ako muli dito sa aming lugar, ay naging okay muli kami ni Hazel. Hanggang sa mga panahong yon ay hindi pa rin nalalaman ng aking ina ang pagkakaroon ko ng relasyon kay Hazel. Nakilala ko na halos ang buong pamilya ni Hazel noon. Pero kahit kailan ay hindi ko pa naipakilala si Hazel sa amin. John, alam kong mali ang aking nararamdaman para kay Hazel dahil sa kabila ng katotohanang mahal ko siya ay naroon pa rin sa aking puso ang pangarap kong maglingkod sa Diyos. Isa pa, mga bata pa naman kami ng mga panahong yon. Dahil doon ay nakipaghiwalay na lang muna ako sa kanya. Hindi ko muna sinabi sa kanya ang dahilan. Sinabi ko na lamang sa kanya na kailangan ko munang mag-focus sa aking pag-aaral. Baby, won't you tell me why there is sadness in your eyes? I don't wanna say goodbye to you. Love is one big illusion I should try to forget, but there is something left in my head. You're the one who set it up, now you're the one to make it stop. I'm the one who's feeling lost right now. Now you want me to forget every little thing you said, but there is something left in my head. I won't forget the way you're kissing, the feeling so strong, we're lasting for so long. But I'm not the man your heart is missing. That's why you go away, I know. Mabilis na lumipas ang mga taon, John. Pagka-graduate ko ng high school ay huminto muna ako ng pag-aaral. Hindi kasi kaya ng aking mga magulang na pagsabay-sabayin ang aming pag-aaral. Kaya naman, napilitan akong magtrabaho na lang muna. Namasukan ako bilang isang factory worker dito sa Pampanga. Tumulong na lang muna ako sa pagpapaaral sa aking ibang kapatid. Kung ano-ano ang pinasukan kong trabaho, John. Hindi kasi ako nagiging regular dahil na rin sa high school graduate lamang ako. Pero kahit ganoon ay nakakatulong naman ako sa aking mga magulang. Yun lang naman ang mahalaga sa akin noon, John. Hindi na ako nagkaroon pa ng girlfriend simula nang magkahiwalay kami ni Hazel. Halos 2 taon na rin ang nakalilipas mula nang magkahiwalay kami. Hanggang sa isang araw ay nag-cruise muli ang landas namin ni Hazel. Nagtatrabaho ako noon sa isang water station dito sa San Fernando. I was really amazed, John, nang makita kong muli si Hazel. Mas gumanda siya. Nagbalik muli ang dati naming pagkakaibigan. Hanggang ngayon pala ay hindi pa rin siya nagkakaroon ng panibagong boyfriend. I tried to ask her kung bakit hindi siya nagkakaroon ng boyfriend. Sinabi niya sa akin na may inaantay lang daw siya. And she honestly told me na ako lang daw ang kanyang inaantay. Natuwa ako sa sinabi niyang yon, John. Ang totoo ay medyo kinilig pa ako. Ramdam ko kasi ang pagmamahal sa akin noon ni Hazel. Ang buong akala ko nga noon ay magagalit na siya sa akin ng tuluyan dahil sa ginawa kong pag-iwan sa kanya noon.
Pero hindi ganoon ang nakikita ko sa kanya ngayon, John. I can see na masaya siya dahil nagkita kaming muli. At kahit ako naman ay masaya rin, John. Sa kabila ng nagawa ko ay may puwang pa rin sa aking puso si Hazel. Subalit, nagdadalawang isip ako, John. Pangarap ko kasi talaga ang maging alagad ng Diyos. Pero nang makita ko siyang muli ay tila bumalik ang aking nararamdaman para kay Hazel. Hindi ko maintindihan ang aking sarili, John. Nalilito ako ng mga panahong yon. Hanggang sa aminin sa akin ni Hazel na hanggang ngayon ay mahal pa rin niya ako. John, hindi ako nakapagsalita ng mga sandaling yon. Maya-maya pa ay niyakap ako ni Hazel. Niyakap niya ako ng mahigpit na mahigpit. Sabay sabi sa akin na mahal raw niya ako. Napayakap din ako sa kanya, John. Gusto kong sabihin sa kanya ang plano ko pero tila may kung anong pumipigil sa akin. Nang mga panahong yon, John, ay mas pinili ko ang pagmamahal ko kay Hazel. Sa madaling salita ay naging kami muli. Naging maayos naman ang aming relasyon. Masaya kaming dalawa at kahit papaano ay naipakilala ko na siya sa aking mga magulang, John. Don't you know that I want to be more than just your friend? Holding hands is fine, but I've got better things on my mind. You know it could happen if you'd only see me in a different light. Baby, when we finally get together, you will see that I was right. Just your friend. Holding hands is fine, but I've got better things on my mind. You know it could happen if you'd only see me in a different light. But baby, when we finally get together, you will see that I was right. John, alam kong tutol noon ang aking mga magulang dahil ang alam nila ay pagpapari ang gusto kong maging profesyon. Sa kabila ng kanilang pagtutol ay nirespeto pa rin nila ang aking desisyon ng mga panahong yon. Naging legal ang aming relasyon, John, dahil nakilala na rin ako ng kanyang pamilya. Hindi na rin naman binanggit ng aking mga magulang kay Hazel ang tungkol sa plano kong pagpapari noon. Habang nagtatrabaho ako, John, ay hindi pa rin naman ako nakakalimot na magsilbi sa Panginoon. Kapag may free time ako ay lagi akong nasa simbahan. Pakiramdam ko kasi ay parang pangalawang tahanan ko na ang simbahan. At una kong nabanggit, halos sa simbahan ko na kasi nailaan ang buhay ko simula pa noong pagkabata ko. John, ang akala ko noon ay tuluyan ko nang tatalikuran ang aking pangarap.
hanggang sa dumating ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa tulong ng isang pari dito sa amin, ay nabigyan ako ng pagkakataon upang makapasok bilang seminarista. Tuwang-tuwa ako dyan. Sobrang saya ang naramdaman ko nang malaman ko ang balitang yon. Pero sa gitna ng aking kaligayahan, ay saglit akong nalungkot dahil naisip ko na may girlfriend nga pala ako ng mga panahong yon. John, hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Hazel ang tungkol doon. Hindi ko akalain na darating pang muli ang ganitong pagkakataon. John, ilang araw din akong hindi nakipagkita kay Hazel noon. Wala akong ibang ginawa kundi ang magtrabaho lamang at pagkatapos ay nagpupunta ako sa simbahan upang ipagdasal ang aking magiging desisyon. Humingi ako ng gabay sa Panginoon kung ano nga ba talaga ang dapat kong gawin. Ilang araw na rin nagte-text at tumatawag sa akin si Hazel, pero hindi ko siya sinasagot. Gusto ko siyang makausap ng personal at ayokong magpaalam sa kanya ng ganun-ganun lang. Alam ko na masasaktan siya dyan, pero gusto kong malaman niya ang katotohanan. Hanggang sa napagpasyahan ko na puntahan siya sa kanilang bahay para doon mismo magpaliwanag. Gusto kong malaman din ito ng kanyang mga magulang bilang respeto na rin sa kanila. John, kabado ako habang tinatahak ko ang daan patungo sa kanilang bahay. Nagdasal ako sa Panginoon na sana ay gabayan niya ako sa aking gagawin. John, pagdating ko sa kanilang bahay, ay kaagad akong nagbigay galang sa mga magulang ni Hazel. Alam kong meron din silang tampo sa akin dahil ilang araw na rin akong hindi nagpaparamdam sa kanilang anak. Maya-maya pa ay lumabas na si Hazel. Nakangiti siya sa akin. I thought dadatnan ko siyang nakasimangot. Pero hindi yon ang nangyari dyan. Niyakap niya ako, sabay sabing miss na raw niya ako. Even though it's been so long, my love for you keeps going strong. I remember the things that we used to do. I kiss in the rain till the sun shine through. I tried to deny, but I'm still in love with you. I miss you like crazy. I miss you like crazy. Ever since you went away, every hour of every day, I miss you like crazy. I miss you like crazy. No matter what I say or do, there's just no getting over you. I can see the love shining in your eyes, and it comes such a sweet surprise. It seems believing it's worth the wait. So hold me and tell me it's not too late. We're so good together, we're starting forever now. I miss you like crazy. I miss you like crazy. Ever since you went away, every hour of every day, I miss you like crazy. I miss you like crazy. No matter what I say or do, there's just no getting over you. John, niyakap ko rin siya ng mga sandaling yon. Pero agad din akong bumitaw at napansin ito ni Hazel. Nang mga oras na yon, John, ay naitanong niya sa akin kung ano daw ba ang problema. Nang mga sandali kasing yon ay hindi ko na napigilan ang aking sarili.
Sinabi ko sa kanya na maghiwalay na lamang kaming dalawa. Nagulat si Hazel, John, and she asked me kung bakit daw ako nakikipaghiwalay sa kanya. John, inamin ko sa kanya ang katotohanan na bata pa lamang ako noon ay pangarap ko nang maging pare. At ngayon ay dumating na siguro ang tamang panahon para tuparin ko ang pangarap kong yon. John, napahagulgol sa iyak si Hazel ng mga oras na yon. Nagsorry ako sa kanya, John, dahil alam kong mali ang ginawa ko sa kanya. Niyakap ko ng mahigpit si Hazel. Yun na lamang kasi ang tanging magagawa ko para sa kanya. Maya-maya pa ay napansin ng kanyang ina na umiiyak si Hazel. Kaya't iniwan ko muna si Hazel at agad akong lumapit sa kanyang ina. Kinausap ko rin ng mga sandaling yon ang kanyang ina. Humingi ako ng tawad sa lahat ng nagawa ko sa kanilang anak. Sinabi ko sa kanya ang totoo, John, at naunawaan naman ako ng kanyang ina. Sinabi niya sa akin na kung yun daw talaga ang nais ko, ay wala daw silang magagawa. Okay lang naman daw sa kanila. Ang tanging inaalala ko lamang noon ay si Hazel. Matapos ko kasing kausapin ng kanyang ina, ay bigla rin siyang pumasok sa kanyang kwarto. John, inantay kong lumabas noon si Hazel sa kanyang kwarto, pero hindi na siya lumabas hanggang gabi. John, nagpaalam ako ng maayos sa kanyang ina at sinabi ko na babalik ako sa ibang araw upang makausap ko muli si Hazel. Alam kong masakit para kay Hazel ang lahat ng ito, John. Kaya naman gusto ko na makita siyang okay bago man lang ako pumasok ng seminaryo. John, paminsan-minsan ay dumadalaw ako sa kanila, pero tanging ang mga magulang lamang niya ang lagi kong nakakausap. Ilang buwan na lamang noon ay papasok na ako sa seminaryo. Palagi akong nagdarasal sa Diyos na sana ay makausap ko na si Hazel bago man lang ako pumasok doon. Ilang araw na lamang ang lumipas, John, ay dininig din ng Diyos ang aking dasal. Muli ay nakipagkita ako kay Hazel sa kanilang bahay. Sa pagkakataong yon ay hinarap na ako ni Hazel. Muli akong humingi ng tawad sa kanya. At nang mga sandaling yon, John, ay pinatawad na ako ni Hazel. Tanggap na raw niya ang desisyon ko na maging isang alagad ng Diyos. Sana raw ay huwag ko siyang kalilimutan bilang isang kaibigan. I told her na hinding-hindi ko makakalimutan ang mga kabutihang ginawa niya sa akin. Ang saya ko noon, John. We were not just lovers before, but we're now good friends. I've known you for so long, you are a friend of mine. But is this all we'd ever be? I've loved you ever since you were a friend of mine. But babe, is this all we ever could be? You tell me things I've never known. I've shown you love you never shown. But then again, when you cry, I'm always at your side. You tell me about the love you've had. I listen very eagerly, but deep inside you'll never see this feeling of emptiness. It makes me feel sad, but then again I'm glad.
John, nang mga oras na yon ay unti-unting lumuwag ang aking kalooban. Pakiramdam ko ay malaya na akong makapaglilingkod sa ating Panginoon dahil napatawad na ako ni Hazel. Gumaan lahat ang aking pakiramdam, John. Napakasarap ng pakiramdam. Ngayon ay handa na akong pagsilbihan at ibigin ang Panginoon. Nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos dahil kahit papaano ay hinayaan niyang maranasan ko ang umibig at masaktan. Alam ko na balang araw ay makakahanap din siya ng ibang mamahalin. Masakit man para sa akin ang ipagpalit ko siya sa Panginoon, ay tiniis ko na lamang dahil alam ko na gagawin ko ito hindi para sa aking sarili, kundi para sa Panginoon. Alam ko rin na hindi ako pababayaan ng Diyos at patuloy niya akong gagabayin anuman ang mangyari. Hangad ko rin na sana ay maging masaya siya para sa akin dahil hangad ko rin na maging maligaya siya sa piling ng kanyang mamahalin. Hangad ko na sana ay makatagpo siya ng lalaking totoong magmamahal sa kanya at magpapaligaya sa kanya at hinding-hindi siya pababayaan. John, isinulat ko ang liham kong ito hindi dahil gusto ko lamang magbahagi ng aking kwento, kundi umaasa ako na sana ay makapagbigay ng inspirasyon sa inyong mga tagapakinig ang aking kwento. Sana balang araw ay maging ganap na rin akong isang alagad ng Diyos. John, marahil habang binabasa mo ang sulat kong ito sa iyong programa ay nasa loob na ako ng seminaryo. Lubos akong nagpapasalamat sa iyong programang Brigada Love Lines dahil naging daan ito para maibahagi ko ang aking kwento. Sana'y gabayan kayong lagi ng ating Panginoon. Maraming salamat sa pagbasa mo. More power sa lahat ng bumubuo ng Brigada Love Lines. Sincerely yours, Darwin. I'm so blessed, my Lord, I can see you in all the lovely things so fine and true. I see you in the beauty of the flowers and the rain. I see you between the lines of a sweet refrain. I'm so blessed, my Lord, I can see you. Even when I'm lonely and in pain, I see you in the beauty of the stars at night. I see you in my life, I feel alright. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I'm so blessed, my Lord, I can see you in the smile of a baby, sweet and true. I can see you